Ang taon ay 1920. Sa isang liblib na bayan, sa isang probinsya sa Kabisayaan, ay naninirahan ang mag-anak nila Lolo Pilong. Siya ay pangalawa sa 7 magkakapatid. Ang panganay nila ay si Nardo, na 18 taong gulang na noong mga panahon na iyon. Si Lolo Pilong naman noon ay nasa 16 na taong gulang. Ang panganay nilang si Nardo ay may kakayahang makakita nang hindi nakikita ng karaniwang tao. Ito daw ay namamana ng panganay na anak sa kanilang angkan sa bawat henerasyon. Sa bundok sila nakatira, kaya tanging pagsasaka ang pangunahin nilang ikinabubuhay. At dahil sa mga naaasahan na sila ng kanilang mga magulang, ay madalas silang nasa kanilang bukid at kanilang inihahanda ang lupang pagtataniman. Minsan, nagkataong may sakit ang kanilang ama, kaya sila lamang magkakapatid ang nagpunta sa bukid. Bali 4 silang lahat. Buntis pa naman ang kanilang ina noong mga panahon na iyon. Binilinan sila ng ama na huwag masyadong magpagabi sa daan pagkat delikado dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari na may kaugnayan sa mga aswang. At inabutan pa sila nito ng asin at patalim na yari sa tanso. Naintindihan naman nila ang sinabi ng kanilang ama. Ang pinakabata sa kanilang 4 na magkakasama ay 9 na taong gulang at puro sila lalaki. Ang 2 kapatid nila na naiwan sa kanilang mga magulang sa bahay ay kapwa naman babae at 1 pang lalaki. May madadaanan silang ilog papunta sa kanilang bukid, ngunit hindi naman nila ito kailangang tawirin. Naisipan nilang painumin na muna ang kalabaw sa ilog. At nang malapit na sila sa tabi nito, ay agad na napalundag mula sa kalabaw. Nang makita nila na napakababaw ng tubig ng ilog, nakita nila ang napakaraming isda, alimango at mga sugpo. Kaya mabilis na tumakbo ang mga ito papunta sa tubig. Ngunit agad silang pinigilan ng panganay nilang kapatid na si Nardo. Sinabihan sila nito na hindi totoo ang kanilang nakikita. At agad na dinukot nito ang asin sa bulsa at tinagisan ang isang malaking bato na nasa gitna ng ilog. At mula sa kawalan ay biglang humampas ang malalakas na alon ng tubig sa iba't ibang direksyon, na iyon daw pala ay pakana ng isang berberoka o engkantong ilog, na ang paraan ng pangunguha ng mabibiktima ay aakitin na pumunta sa ilog sa pamamagitan ng mga laman at yaman ng tubig. At pagkatapos ay mabilis na tataas at hahampasin ng tubig upang lunurin ang kanilang biktima. At hindi na nakikita pa ang taong kanilang nilulunod pagkat kanila itong kinukuha. Nang nasa bukid na sila ay agad na nilang sinimulan ang pagtatrabaho. Tulong-tulong silang magkakapatid na inalis ang mga halaman at damo sa kanilang lupang pagtataniman. Nang tanghalian na ay magkakasalo din silang kumain. Tumagpa sila ng dahon ng saging na nasa malapit at doon inilagay ang kanilang baon. Ano pat sa payak at simpleng paraan ng pamumuhay ay masayang masaya sila. Nang hapon na, nagpasya na silang umuwi. Si Pilong at 2 niyang kapatid ay sumakay sa kalabaw, habang ang panganay nilang si Nardo ay naglalakad lang. Maya-maya ay may napansin silang tao sa di kalayuan, at ito ay kanilang makakasalubong. Nang malapit na ito sa kanila ay agad
na nasabi ni Nardo na aswang ang kanilang makakasalubong, na ipinagtaka naman nila Pilong pagkat may araw pa. Sabi ni Nardo, isa iyong gabunan, at sinabihan siyang bumaba na ng kalabaw at pumunta sa kanyang likuran. Nang makatapat na nila ito, ay agad itong binati ni Nardo ng magandang hapon upang makontra niya agad at hindi siya mapailalim sa udom nito, na ng mga pagkakataon na iyon ay nagtatayuan na ang mga buhok nito. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo at ipinaling ang mukha sa kanila. Sinabing bilisan na nila pagkat maggagabi na. Dagdag pa nito, pasalamat daw sila Nardo at hindi siya kumakain ng tao. Pagkasabi noon ay agad nitong dinaluhong ang kanilang kalabaw. Mabilis namang hinugot ni Nardo ang kanyang patalim na tanso at sinugod ang aswang na gabunan upang mailigtas ang kanilang kalabaw. Mabilis na tumakas at nagtatakbong palayo ang aswang nang makitang iwinawas-iwas na ni Nardo ang patalim at pasugod sa kanya. Ngunit bago ito tuluyang lumayo, ay sinabi nito kay Nardo na kanya na lamang ireserba ang tapang para mamaya, sapagkat sasalakay ang mga aswang na kadwang doon sa kanilang bahay. Lalo pa nga daw ngayon na may sakit ang kanilang ama, na matagal nang hinihintay na pagkakataon ng mga ito upang makaganti, at pagkatapos ay buntis pa ang kanilang ina. Dagdag na saad nito. Mabilis na itong tumakas. Nagtamo naman ng malaking sugat sa bandang hita ang kanilang kalabaw, na lubha pa namang napakahalaga sa kanila noon, kaya hindi na nila ito sinakyan pa. Nagmamadali silang umuwi pagkat nasa isip ni Nardo ang sinabi ng aswang na gabunan ukol sa gagawing pagsalakay ng mga kadwang sa kanilang bahay. Pagdating ng kanilang bahay ay agad na sinabi ni Nardo sa kanilang ama ang kanyang nalaman mula sa gabunan na kanilang nakasalubong sa daan. Inutusan siya ng kanilang ama na puntahan ang kanilang tiyuhin na isa ring manggagamot at dalhin sa kanilang bahay upang mayroon silang makatulong. Kaya wala nang inaksaya pang oras si Nardo. Kanyang pinuntahan ang tiyuhin at humingi ng tulong dito. Pagbalik nila ng bahay ay agad na inihanda ng kanilang tiyuhin ang kanilang mga gagamitin. Binudburan na rin nila ng asin ang palibot ng bahay at nag-iwan lamang ng isang bahagi na hindi nila nilagyan upang doon papasok ang mga kadwang. Nang sa ganon ay malaman nila kung ilan ang bilang ng mga ito. Sila Pilong at kanyang mga kapatid ay mayroon namang mga bagakay na hawak-hawak. Ang kanilang kuya naman ay ang patalim niyang tanso. Nang nakahanda na silang lahat, ay kanila nang pinatay ang mga gasera. Nang wala pang kalahating oras, ay biglang kumahol ang kanilang mga aso. Kahol na hindi nagtagal, ay naging pag-alulong na talaga namang nakakakilabot. Sabi ng kanilang tiyuhin, ay maghanda na sila pagkat nariyan na di umano ang kanilang mga bisita. Nang silipin nila ang bakuran, ay napansin agad nilang mayroong dalawang malalaking baboy ang kaagad na nakapasok. Di nagtagal, ay narinig naman nilang sumigaw ng malakas ang kanilang mga kapatid na babae na nasa itaas, kung nasaan rin ang kanilang buntis na ina. Kaya mabilis nila iyong pinuntahan. Nakita nilang may dalawang aswang na naroon at nakasilip na ang mga ito, na nagawa ng maipasok ang kanilang mga ulo, at kitang-kita nila ang mapupulang mga mata nito. Agad naman nilang tinusok iyon ng bagakay, na nangisay ang mga ito sa sakit at nahulog. Dire-diretso itong nahulog at lumagapak sa lupa, na talaga namang napakasagwa ng tunog noon. Mabilis na ring lumabas ng bahay ang kanilang tiyuhin at si Nardo. Inundayan agad ni Nardo ang isang baboy ng saksak, na lubha nitong ikinagulat, at kumaripas ito ng takbo habang umaagos ang dugo mula sa katawan nito. Mabilis namang sumugod ang dalawang aso kay Nardo, ngunit hindi na ito umabot pa sa kanya dahil tinaga naman ito ng kanilang tiyuhin nang dumaan sa kanyang harapan, na tila hindi siya nakita ng mga ito
dahil na rin siguro sa itim na panyo na nakalagay sa kanyang ulo at sa binitawang orasyon. Na nagkalat ang mga dugo nito sa kanilang bakuran at nagmamadaling nagsitakas pagkat lubha silang nagulat at hindi inaasahang inaabangan na pala sila na mga tao doon sa bahay na talagang pinaghandaan ang kanilang pagdating, na kahit kampon pala ng kadiliman ay may kinakatakutan din, lalo pa nga at hindi rin nila nakikita. Matapos ang pangyayaring iyon ay makailang ulit pa nilang binisita ang mag-anak nila Lolo Pilong sa paghahangad na makaganti. Kinabukasan nga, matapos ang pagsalakay ng mga aswang nakatuwang sa kanilang bahay, ay hindi muna sila pumunta ng bukid upang magtrabaho, pagkat wala silang tulog halos buong magdamag dahil sa mga nangyari. Nagpasalamat naman ang ama nila Pilong at Nardo sa pinsan nitong si Lolo Muling, na agad na ring umuwi matapos makapananghalian. Matapos makaalis ni Muling ay may dumating naman na isa nilang kababaryo at ibinalita na kanyang nakita ang kanilang kalabaw na patay na ito at wakwak ang tiyan, na halos wala ng lamang loob, na parang inatake daw ito ng isang mabangis na hayop. Sinabi naman nila ang nangyari sa kanilang kababaryo para maging handa na rin ang mga ito tungkol sa mga gumagalang aswang. Kaya nagmamadaling umalis na rin ito upang ipamalita ang kanyang nalaman. Inutusan naman sila Pilong at Kuya Nardo niya na sundan ang tsuhi nilang si Muling, pagkat nasabi nito sa kanya na nakikilala nito ang gabunan na kanilang nakasalubong noong nagdaang araw, na sa palagay nila ay ito rin ang lumapa at kumain sa kanilang alagang kalabaw. Kaya ilang sandali lang ay lumakad na rin silang magkapatid upang pumunta sa bahay ng tsuhi nilang si Muling. Sabik naman at talagang masaya si Pilong na sumama papunta sa bahay ng kanilang tsuhin, pagkat nais niyang itanong rito kung paano nagawa ang kakayahang ipinamalas nito noong nagdaang gabi nang atakihin sila ng mga aswang. At umaasa siyang mababahaginan siya ng kaalaman nito at kanya iyong matututunan. Pagdating nila sa bahay ng kanilang tiyo Muling ay wala pa ito doon. Ang naabutan nila ay ang panganay na anak nitong si Rafael, na kanilang pinsan, na halos kaidara naman ito ni Nardo, na siya namang nakapagmana sa kanyang ama ng kakayahan, na nag-iisang anak ito ng kanilang tiyo Muling. Agad silang sinalubong nito at tinanong kung bakit sila naroon. Sinabi nila na nais nilang malaman sa kanyang ama kung sino ang aswang na gabunan na tinutukoy niya noong nagdaang gabi, pagkat natagpo ang patay ang kanilang kalabaw. Nasa tansya nila ay ito rin ang dumali, pagkat inatake niya ito noong nakasalubong nila sa daan, na hindi pala talaga nito tinantanan matapos nilang isuga ito malapit sa kanilang bahay. Nasabi pa na magkapatid na Nardo at Pilong na malamang ay isinagawa habang abala sila sa pakikipaglaban sa mga kadwang na sumalakay sa kanilang bahay. Sinabi ni Rafael na hindi pa nga raw nakakauwi ang kanyang ama, kaya ang buong akala niya ay nasa kanila pa ito. Kaya nagkwentuhan na muna sila. Lumipas ang mga oras, na mga hapon na ay dumating na rin ang kanilang tiyo. Sinabi nila sa kanilang tiyo Muling ang nangyari sa kanilang kalabaw, at nakiusap sila dito na kung maaari ay samahan sila sa bahay ng aswang na gabunan, pagkat kanya itong nakikilala. Sinabi ng kanilang tsuhin na ang kanyang anak na lamang ang sasama sa kanila, pagkat
may importante itong lalakarin sa kinabukasan. Sinabihan siya nito na ipagpabukas na lamang nila ang pagpunta doon sa bahay ng gabunan pagkat delikado sa daan, lalo pangat magagabi na. Kaya nagpaalam na sila sa kanilang tiyuhin at sinabing kanila na lamang dadaanan ang pinsan nilang si Rafael sa kinabukasan upang masamahan sila sa bahay ng gabunan. Kinabukasan nga, madaling araw pa lamang ay gising na sila. Maaga silang umalis ng kanyang kuya Nado sa kanilang bahay upang puntahan ang kanilang pinsan sa bahay ng kanilang tiyuhin. At dahil nga madilim pa sa daan, ay kitang-kita nila ang isang bolang apoy. Kaya bigla silang napatigil na sandali pagkat namangha sila sa kanilang nakita. Ngunit tila nahimasmasang kaagad si Nardo at agad na hinilang papalayo ang kapatid na si Pilong at lumihis sila ng daan upang maiwasan iyon. Dahil sumagi sa isip niya ang sabi ng kanilang ama na iwasan ang San Telmo pagkat baka ikaw ay masumpa kapag lumapit ka rito at sumuka kang bigla ng dugo na siyang ikamamatay mo, na ang iyong dugo ang magsisilbing pagkain ng kanilang apoy. Pagdating nila sa bahay ng kanilang tiyuhin ay agad nilang ikinuwento ang ukol sa kanilang nasaksihan sa daan. Sinabi naman nito na buti naman at kanila iyong iniwasan. Pinag-almusal na muna sila ng kanilang tiyuhin at nang sila ay aalis na kasama ang pinsan nilang si Rafael ay binigyan sila nito ng isang bote na naglalaman ng langis na kapag may aswang na malapit ay agad iyong kukulo. At binilinan sila nito na mahalagang wag silang abutan ng gabi sa daan. Matapos maituro ng kanilang tiyuhin sa kanila ang daan na dapat nilang tahakin, ay lumakad na sila. May kalayuan din ang kanilang nilakad. Nang marating nila ang baryo na itinuro ng kanilang tiyuhin, ay nagtanong sila kung saan ang bahay ni Aling Mariape. Medyo may pagtataka naman sa mga muka ng kanilang napagtatanungan kung ano ang kanilang pakay, ngunit itinuturo din naman sa kanila. Nang marating nila ang bahay nila Aling Mariape, ay napansin kaagad nila ang kakaibang aura ng bahay at maging ang lugar na kinatitirikan nito, na napakadilim at mabilis mo ring mapapansin ang masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng bahay ng mga ito. Pagpasok nila sa bakuran ay agad silang tumawag at bumati ng magandang tanghali. Medyo nagulat pa silang magpipinsan nang bumukas ang pinto pagkat isang magandang dalaga ang nagbukas noon. Mag-uumpisa pa lang sana si Nardo na sabihin ang kanilang pakay nang biglang sinabi ng boses mula sa loob na pinapapasok na sila nito at sinabing alam na niya ang kanilang sadya. Nag-aatubili pa sana silang pumasok nang mula sa kanilang likod ay isang magandang dalaga muli ang nagsabi na sige na pagkat di naman daw sila kumakain ng tao. Kaya wala na silang nagawa pa kundi pumasok sa bahay. At tumuloy na sila sa sala. Na makaharap nila si Aling Mariape ay agad nang iniabot nito ang bayad para sa kanilang kalabaw at humingi ito ng dispensa. Sinabi nitong hindi niya mapigilan ang sarili lalo pat nasimulan na niyang matikman ang isang hayop. Ngunit sinabi nito na mas mainam na rin ang ganon kesa naman tao pa ang kanilang mapinsala. Na tila may pagmamalaki pang sinabi nito na kahit ang kanyang mga anak ay hindi niya papayagang makapaminsala ng tao kahit na kailan. Inalok sila nila Aling Mariape na magtanghalian doon, ngunit tumanggi sila. Naisip nilang baka hawaan sila ng mga ito, kaya tiniis na lamang nila ang nararamdamang gutom. Sinabi nito bilang panghuli na pakisabi sa kanilang tiyuhin na minsan ay bumisita naman daw sa kanila pagkat matagal na nitong hindi ito nakikita, na dati pala silang magkasama sa ginagawang panggagamot.
na kahit siya ay isang gabunan ay ginagamit rin pala nito ang kanyang mga nalalaman sa panggagamot. Tinanong ni Rafael si Aling Mariape kung bakit hindi kumukulo ang langis na ipinadala ng kanyang amang si Muling, gayong mga aswang sila. Sinabi nitong nakaaangat sila sa karaniwang aswang at kaya nilang ikubli ang kanilang kalikasan kung nanaisin nila. Kaya nga kahit may araw pa ay kaya rin nilang ilabas ang likas na anyo kung kanilang gugustuhin. Nang mapasulyap sila sa labas ay napansin nilang maghahapon na, kaya mabilis na silang nagpaalam kanila Aling Mariape at sa dalawang anak na dalaga nito, pagkat naalala nila ang bilin ng kanilang tiyuhin na si Muling. Na naunawaan naman iyon ni Aling Mariape at sinabing bilisan na nila at huwag magpaabot ng gabi sa daan. Kaya mabilis na nilang nilisan ang bahay ng mag-iina matapos makapagpaalam at makapagsabi na kung maaari silang umakyat ng ligaw sa susunod. Inihatid sila ng mga anak ni Aling Mariape palabas ng baryo. Nang makaalis na ang dalawang dalaga, bago tuluyang lisanin ang baryo, ay napagpasya nilang kumain na muna sa isang karinderya na naroon pagkat kumakalam na ang kanilang mga sikmura. Habang kumakain na sila, ay nagulat si Rafael pagkat umawas ang langis na nasa kanyang bulsa. At agad niyang sinabi iyon sa kanyang dalawang pinsang si Nardo at Pilong. Mabilis nilang iginala ang kanilang paningin. Napansin nila ang dalawang lalaki at ito ay nakatitig ng pailalim sa kanila, na nang kanilang mapansin ang mga ito ay agad nang tumayo at umalis. Matapos makakain ay dumiretso na sila sa paglakad palabas na ng baryo at tinahak na ang daan papunta sa bundok, pauwi kanila Rafael. Nang mga takip silim na ay mas binilisan pa nila ang paglalakad. Ilang sandali pa ay naramdaman nilang mayroong sumusunod sa kanila. Kaya hinugot na ni Nardo ang kanyang patalim na tanso. Kinuha na rin ni Rafael ang kanyang itak mula sa tagub nito. Sinindihan naman ni Pilong ang kanilang muron. Nang biglang mula sa makapal na damuhan sa gilid ng daan ay may lumundag at agad na dinumog si Nardo ng isang aswang. Mabilis na tumakbong palapit si Rafael at Pilong sa nagpapagulong-gulong na si Nardo at aswang. Ngunit may biglang lumundag din kay Rafael, dahilan para matumba din ito sa lupa. Nagmamadali namang kumilos si Pilong at mabilis niyang sinabuyan ng asin ang mga aswang na nakikipagdumugan sa kanyang kuya at pinsan. Nang tamaan ang mga ito ng asin ay agad na napaigtad ang mga ito dahil sa hapdi at sakit. Natumistansya itong sandali. Nang muling susugod ang isa ay agad na inundayan ito ni Rafael ng taga. Taga na mula sa ilalim matapos maiguhit ang itak sa lupa. Na agad tumilamsik ang dugo nito ng tamaan ng kamay. Halos maputol iyon at tanging balat na lamang ang nagkakabit dito. Dahil sa nangyaring iyon ay nagdalawang isip na itong umatake. Napansin nilang unti-unti na itong umatras. Nang maging ang isang aswang ay tila nag-isip na gayon din ang kanyang daranasin kung magpapatuloy pa siya. Kaya mabilis na rin itong tumakas palayo. Nang wala na ang dalawang aswang ay mabilis na nilang tinahak muli ang daan na sinasabuyan pa ni Pilong ng asin ang kanilang mga dinaraanan. At wala silang kaduda-duda na iyon ang dalawang lalaki na naroon malapit sa karinderya noong sila ay kumakain. Di sila nagpakakampante. Tumakbo na sila pagkat ayaw nilang dumugin sila ng napakaraming aswang kapag naabutan pa sila ng mga iyon pagbalik, pagkat sigurado silang baka isang baryo ng mga angkan nito ang kanila ng kasama. Pagdating nila sa bahay nila Rafael ay naroon na ang kanyang ama at sinabi nila ang kanilang naengkwentro sa daan at ipinaabot din nila dito ang ipinasasabi ni Aling Mariape. Laking pasalamat naman nila pagkat narating na nila ang bahay
at hindi na sila inabutan pa ng mga aswang na iyon sa daan. Nang dumating sila sa bahay ng kanilang tiyo muling, ay agad nilang ginamot ang mga sugat na tinamo mula sa pakikipagdumugan nila sa dalawang aswang sa daan. Pinayuhan sila ng kanilang tiyuhin at pinsan na doon na lamang sa kanilang matulog pagkat alanganing oras na. Pero nagpumilit ang magkapatid na umuwi pagkat baka mag-alala daw sa kanila ang kanilang mga magulang. Kaya matapos magamot ang kanilang mga sugat ay nagmamadali na silang magkapatid na umuwi sa kanilang bahay. Pagdating nila sa kanilang bahay ay agad nilang iniabot sa kanilang ama ang bayad ni Aling Maria Fe para sa kanilang kalabaw. At ikinuwento nila sa ama ang kanilang naranasang pakikipagdumugan sa dalawang aswang. May pagtataka naman sa mukha ng kanilang ina nang mapansin na tila di man lang kakabakasan ng takot ang magkapatid sa kabila ng kanilang naranasan, na ng mga pagkakataong iyon pala ay nasa isip nila ang magandang magkapatid na anak ni Aling Maria Pe na sina Jane at Rhea. Kinabukasan ay pinagpahinga muna sila ng kanilang ama sa kanilang bahay pagkat wala pa naman silang magagamit na kalabaw sa kanilang bukid at medyo masakit pa ang kanilang katawan sa ginawang pakikipagpambuno nila sa dalawang aswang nung nagdaang gabi. Ang kanilang ama naman ay nagpaalam na sandali pagkat maghahanap ito ng kalabaw na kanyang bibilhin upang may magamit na sila sa kanilang bukid. Habang nagkakape ang magkapatid na Nardo at Pilong, ay napagkwentuhan nila ang magkapatid na anak ng gabunan na talaga namang nakakahumaling ang ganda ng mga ito. Napagkasunduan nila na umakyat minsan ng ligaw sa mga ito, na tila desidido si Nardo na ligawan si Jane pagkat sa unang pagkakataon na nakita nito ang dalaga ay talaga namang nabihag kaagad nito ang damdamin ng binata, na kahit sabihin pang may lahing aswang ang mga ito ay hindi naman nananakit ng mga tao. Habang masayang nagkukwentuhan silang magkapatid ay siya namang pagdating ng pinsan nilang si Rafael. Agad silang kinamusta nito, na natawa naman ang magkapatid pagkat nakita nila ang malaking bukol nito sa noo, na sabi ni Nardo na ang kalagayan daw nila ang kinakamusta nito, gayong siya pala ang mayroong mas malaking lastro. Na nagkatawanan silang tatlong magpipinsan at napabulala si Rafael ng buwisit na mga aswang yan, na nagkaroon daw tuloy siya ng malaking bukol dahil sa pagkakadumog sa kanya ng aswang, na tumama pala ang noo nito sa isang bato nang bumagsak sila ng aswang sa lupa. Sinabi pa nito na sa susunod na makaharap niya ang mga ito ay hindi na siya papayag na muli pang mabukulan, na lalo silang napahagalpak ng tawa. Ibinahagi ni Nato sa pinsan nila ang kanilang planong magkapatid na umakyat ng ligaw kanila Jane. Sinabi naman ni Rafael na hindi niya masisisi ang kanyang pinsan dahil sa talagang kahit sino ay hahangang talaga sa ganda ng dalaga. Ngunit sinabi nito na inaalaala lang daw niya ay baka hindi pumayag ang kanilang ama pagkat may lahing ang aswang ang mga ito. Kaya sinabi ni Nardo na wag na lang muna nilang ipaalam sa kanilang ama ang ukol dito. Sumang-ayon naman ang kanyang kapatid na si Pilong at gayon din ang kanyang pinsang si Rafael. Lumipas ang ilang mga araw at gumaling na rin ang kanilang mga sugat sa katawan
at nakabili na rin ang kanilang ama ng bagong kalabaw. Kaya balik na muli sa normal ang kanilang pamumuhay. Isang araw ay nagpaalam sina Nardo at kapatid nitong si Pilong sa kanilang ama na pupunta daw sila sa kabilang baryo upang makipiesta. Nagtaka naman ang ama nila sapagkat di naman sila pumupunta sa mga piyestahan. Sinabi nilang kasama nila ang kanilang pinsang si Rafael at doon na rin sila matutulog sa bahay nito. Pinayagan naman sila ng kanilang ama basta't mag-ingat lamang daw sila. Nabigla nitong hinarap ang magkapatid at nasabi na binata na palang talaga ang aking mga anak. At pabiro pang sinabi na sige at baka doon nyo pa makita ang inyong mga mapapangasawa sabay himas sa kanilang mga ulo. Kinabukasan nga ay naghanda na silang dalawa, pero ang totoong plano nila ay hindi ang mamiesta kundi ang pumunta sa bahay ng gabunan upang umakyat ng ligaw si Nardo sa anak nitong si Jane. Dinaanan nilang magkapatid ang pinsan nilang si Rafael. Pagdating nila sa bahay ng kanilang pinsan ay agad silang nagmano sa kanilang tiyo muling na nooy abalang-abala na nag-aayos ng mga halamang gamot nito. Nagpaalam naman na si Rafael sa kanyang ama na iniabot naman nito kay Rafael ang mga halamang gamot at sinabing pakibigay kay Aling Maria Pe, na nagkatinginan bigla ang magkapatid at napatingin sa kanilang pinsan na tila nagtatanong kung sinabi ba daw nito doon ang punta nila. Na umiling naman si Rafael na natawa naman ang tsuy nilang si Lolo muling at sinabing alam niya na doon ang punta ng mga ito upang umakyat ng ligaw. Na agad namang napabulala si Pilong at nasabing ang galing talaga ng tsuhin nila. Pagkat nahulaan niya iyon, na nais din daw nitong magpaturo manghula. Ngunit napatawa ng malakas ang kanilang tsuhin at sinabing nalaman niya iyon nang minsan magkita sila ni Aling Maria Pe sa bayan, na nagpaalam daw ang mga ito na akit ng ligaw sa kanyang mga anak, na biglang nagkatawanan na lamang silang lahat. Matapos iyon ay agad nang umalis ang tatlo, bit-bit ang mga halamang gamot na ipinabibigay kay Aling Maria Pe. Habang papunta sila sa baryo ni na Aling Maria Pe ay nag-iba sila ng daan pagkat naisip nila na baka makasalubong nila ang mga aswang na kanilang nakasagupa noong nagdaan. Ngunit sabi ng pinsan nilang si Rafael na kailangan pa rin nilang mag-ingat sa kanilang bagong daraanan pagkat kilala ang lugar na pinamumugaran ng mga engkantong mapaglaro. Dahil marami na di umano ang nawala sa nasabing lugar at di na nakita pa. Sinabi naman ni Nardo na makikita naman agad nila ang mga ito kung sakali at harangan sila sa kanilang daraanan, na sila daw ay magpapasintabi na lamang. Nang naroon na sila sa sinasabing puok na pinamumugaran ng maligno, ay nakarinig agad si Nardo ng bungisngis ng isang kabayo na malapit sa malaking puno ng balete. Sinabi ni Nardo na mayroong tikbalang marahil sa lugar na iyon na siyang naglalaro sa mga dumaraan. Nang malapit na sila sa puno ay inakbayan ni Nardo ang kanyang pinsan at kapatid dahil tama siya sa kanyang sapantaha pagkat papalapit na sa kanila ang tikbalang. Pero nagulat ito nang biglang batiin ni Nardo ng magandang hapon kaibigan at sinabing makikiraan lamang sila at walang intensyon na manggambala. Na naririnig lamang nila Pilong at pinsan nitong si Rafael ang bungisngis ng kabayo pero wala silang makita, na tanging si Nardo lang
ang nakakakita dito. At dahil nga naunahan nito ng bati ni Nardo, ay agad na itinuro nito sa kanila ang tamang daan at agad na itong nawala. Na nagulat pa silang tatlo na ang daan sana na kanilang tatahakin ay mapuno at papunta sa kagubatan. Sabi ni Rafael na kung di daw naunahan ng bati o di daw nakita ni Nardo ang tikbalang ay malamang na maliligaw sila. Dahil ito daw ang ginagawa ng mga tikbalang. Ililigaw ka at pagkatapos ay saka kapagtatawanan. Maghahapon na nang makarating sila sa bahay ni Aling Mariape. Kaya agad silang bumati at nagmagandang hapon dito. Sa kanila ibinigay ang mga halamang gamot na ipinabibigay ng tatay ni Rafael. Mabilis naman silang hinarap ng magkapatid na Jane at Rhea. Si Nardo at Jane ay naglakad papunta sa malaking puno at doon nag-usap. Si Pilong naman at si Rhea kasama si Rafael ay naupo din sa ilalim ng isang puno at doon nagkwentuhan. Ikinuwento nila Pilong at Rafael kay Rhea ang tungkol sa tikbalang na kanilang nakasalubong sa daan, na muntik pa silang mailigaw nito. Ibinahagi din ni Rhea sa dalawa na hindi daw talaga nila ginusto ang maging aswang, pero wala daw silang magagawa dahil iyon na ang kanilang kapalaran. Mahigpit din daw na sinabi sa kanila ng kanilang ina na huwag mananakit ng tao dahil isusumpa sila nito sa oras na suwayin nila iyon. Sinabi pa nito na hindi lahat ng aswang ay masama, na nasa tao pa rin kung paano niya ito dadalhin. At kahit nga tao na ang may gawa, pagka minsan ay naibibintang pa rin sa kanila na kung minsan ay may mga tao talagang ubod ng sama, na naranasan na nila kung gaano kalupit ang tao na sukat ikamatay ng kanilang ama, nang minsang mapagbintangan ang kanilang ina na may kinuhang bata sa lugar na kanilang tinitirahan dati. Pero ang totoo ay tao ang may gawa dahil pinatay ang bata para ialay ang dugo nito sa ginagawang tulay, at sa kanila lamang ito ibinintang na ang ama nila ay isa sa gumagawa ng tulay doon. Kaya agad silang pinaalis ng kanilang ama para makatakas, at ang kanilang ama nga ang nagbayad sa kasalanang wala silang kinalaman. Noong magtatakip silim na ay nagpaalam na ang mga ito na sila ay uuwi na. Sa daan ay napag-usapan nila ang nangyari sa pamilya ni Aling Mariape, na bagamat ganun na ang nangyari ay pinili pa ring wag maghiganti at wag maminsala ng tao. Habang binabaybay na nila ang daan papauwi ay may naramdaman silang hindi maganda. May sumusunod sa kanilang likod na nang kanilang lingunin ito ay tumaas ang kanilang mga balahibo sa takot. Dalawang nilalang ang kanilang nakita na parang pinagsamang aso at kambing ang itsura nito, na walang mga balahibo, na may ngiping katulad sa isang kuneho, na papalapit sa kanilang tatlo. Kaya agad naman silang naghanda. Pero may biglang sumigaw at tumawag sa kanila at sinabing wag nila itong saktan. Sina Jane at Rhea pala, na sumunod pala ang mga ito sa kanila upang ipahabot ang ipinasasabi ng kanilang ina, na muling aatake sa kanilang bahay ang mga aswang na kadwang pagkat manganganak na ang kanilang ina. Dagdag na saad pa ng magkapatid na magdoble ingat sila sapagkat lubhang marami ang mga ito. Nang tanungin nila sila Jane kung paano nalaman ng kanilang ina ang ukol dito, ay sinabi nitong dahil nga iyan sa kanilang alagang mga sigbin na siyang tagapaghatid balita sa kanila. Samantala sa kanilang bahay pala ng mga oras na iyon
ay sumasakit na ang tiyan ng kanilang ina at naroon na rin ang kanilang tiyuhing si Muling at isang paltera o mas kilala sa Tagalog na komadrona. Maya-maya ay umalulong ang kanilang aso na nagbabadyana na mayroon ng masasamang elemento na naroon. Nakaramdam ng kaba ang kanilang ama at pinsan nitong si Muling pagkat nakikita nito sa kanyang isipan na marami ang nakapalibot na sa kanilang bahay. Sinabihan nito si Muling na maging alerto at baka pasukin na sila ng mga ito anumang oras. Natakam na ang mga ito dahil sa amoy ng bagong isisilang na sanggol. Ang mga kapatid nila Nardo ay tinipon na rin nila sa isang kwarto kung saan naroon ang kanilang ina na nooy manganganak na. Di nagtagal ay may kumatok na sa kanilang pintuan. Nung tanongin nila ito kung sino ay wala silang narinig na anumang tugon. Makailang ulit pa itong kumatok na sa tuwing kanila itong tatanungin ay walang sumasagot. Ilang sandali pa ay nakarinig na sila ng mga pagkaluskos sa kanilang bakuran at palibot ng bahay. Nang subukin itong silipin ni Muling ay nabigla pa ito sa kanyang nakita pagkat lubang marami ang mga ito na hindi bababa sa 1 dosena. Yun ay ang kanyang nakita pa lamang. Iba pa ang mga naririnig nilang kumakaluskos sa iba't ibang panig paikot sa bahay. Na nakita nitong malalaki ang mga iyon na nagliliwanag ang mapupulang mga mata. Ilang minuto pa ay may lumundag na sa kanilang bubungan at narinig nila ang nakakangilong tunog ng mga kuko ng mga ito na iginuguhit sa dingding na tabla ng kanilang bahay. Kaya hinugot na nila ang kanilang mga itak at ubod lakas na sumigaw ang ama nila Nardo at sinabing hindi nila makukuha ang kanyang anak hanggat nabubuhay siya. Hinamon niya ang mga ito na kung talagang matatapang ay bakit hindi daw nila subuking pumasok sa kanilang pamamahay. Sinabi pa nito na kung anuman ang mga nangyari noong mga nagdaang panahon ay kagagawan rin nilang lahat. Na ang tinutukoy ng ama nila Nardo ay ang pagkakapatay niya sa pinuno ng mga ito nang kanyang ipagiganti ang kanyang ama mula sa kamay ng mga kadwang. Ilang sandali pa ay naging agresibo na ang mga ito na sinusubukan ng pasuking talaga ang kanilang bahay. Ngunit sa tuwing merong susuhot ay kanila iyong tinatagak. Na ang mga nagbabalak namang makapasok mula sa itaas ay kanila iyong tinutusok ng bagakay. Ngunit sadyang napakarami talaga ng mga ito. Kahit ang mga nakababatang kapatid pa nga ni Nardo ay tumutulong, ay hindi pa rin iyon nakasapat. Dahil sa pag-aalala ng kanilang ama na baka madamay ang kanyang mga anak, ay siya na mismo ang lumabas at hinamon niya ang mga ito. Binilinan niya ang kanyang pinsan na wag iiwanan ang kanyang mag-iina. Sinabi nito na magsabaya na sila sapagkat siya naman talaga ang pakay ng mga ito. Sinabi nitong hayaan na ang kanyang pamilya at siya na lamang ang kanilang harapin. Halos magkakasabay na sumasalakay ang mga kadwang. Patuloy niyang iwinawasiwas ang kanyang itak. Lahat ng lumalapit ay kanyang inuundayan ng taga. Ngunit sadyang talo siya sa bilang. Na unti-unti nang napupuno ng sugat ang kanyang katawan, na hindi lamang pangkaraniwang sugat na dulot ng matatalim na mga kuko at ngipin ng mga ito. Sumigaw si Muling mula sa loob ng bahay upang alamin ang lagay ng kanyang pinsan. Sumagot naman ito at sinabing bantayan ang kanyang mag-iina. Nang biglang dumating sila Nardo at Pilong kasama ang kanilang pinsang si Rafael, agad nilang pinaikutan ang kanilang ama na nooy nangihina na dahil sa dami
ng dugong nawala dito. Ngunit nagawa pa ring tumayo at nakataas pa rin ang kanyang itak. Marami na rin sa mga kadwang ang nasugatan ng malubha, ngunit wala pa rin may balak ng matras at tila nais tapusin na ang lahat ng mga oras na iyon, na unti-unti nang pinupuno ng magkahalong dugo ng babaylan at aswang ang lupa sa kanilang bakuran. Nang biglang umangil ang mga ito, kaya mabilis na humanda sila Nardo, hawak ang kanilang mga sandata. Narinig nila ang malakas na pag-atungal ng mga kadwang at alam nilang iyon na ang huling sagupaan na magaganap sa pagitan ng mga angkan ng mga babaylan at angkan ng mga aswang. Nang biglang nakarinig sila ng mga ingay ng mga taong parating, na agad na nagliwanag ang daan at nagmamadaling pumasok ang mga ito sa kanilang bakuran, na may mga dalaring itak at mahabang kawayan upang sumaklolo sa kanila. Dahil doon ay mabilis namang nagsitakas ang mga kadwang, na nagpulasan ang mga ito sa iba't ibang direksyon, habang ang kanilang ama ay nakita nilang nakaluhod na dahil sa dami ng sugat nito, na naliligo na sa kanyang sariling dugo. Umiiyak na ng mga pagkakataon na iyon sina Pilong at Nardo, dahil nga sa tindi ng sinapit ng kanilang ama, na naisip nila na kung hindi sana sila umalis ng araw na iyon, ay hindi sana iyon dinanas at nangyari sa kanilang ama. Pero sa huling hininga ng kanilang ama ay sinabi nito na wag daw nilang sisihin ang kanilang sarili pagkat talagang nakatakda iyong mangyari, na mahigpit nitong ibinilin na wag silang maghihiganti upang hindi na maulit pa ang mga pangyayari, na wag na nilang tularan pa ang kanyang naging pagkakamali nang ito ay magiganti para sa pagkamatay ng kanyang ama, na kanila nang wakasan at putulin ang higantihang iyon, natanggapin na lamang ng maluwag at sikaping mamuhay sila ng maayos. Habang unti-unti nang tumatakas ang hininga ng buhay mula sa kanilang ama, ay siya naman pagkakataon na narinig nila ang tinig ng isang bagong buhay sa kanilang pamilya, nang umiyak na ang kanilang bunsong kapatid nang mailuwal na ito ng kanilang ina, at nang kanilang ibalik na muli ang kanilang paningin sa kanilang ama, ay tuluyan na itong pumanaw, na napansin nilang may ngiti ito sa kanyang mga labi. Sa pagsasaad pa ni Lolo Pilongko, nagkatuluyan ang kuya niyang si Nardo at si Jane, at nagpakalayo-layo sila. Kung saang lugar sila nanirahan ay hindi ko na po sasabihin. Tuluyan naman nang nakalimutan nila Lolo Pilong ang mga nangyari, at dahil sa hindi na rin naman sila ginagambala pa simula noon ng mga kadwang, noong huli ay napadpad si Lolo Pilong at nakipagsapalaran sa probinsya ng Negros, at doon na nagkaroon ng sariling pamilya. Ang kwento pong ito ay itinuturing naming yaman ng aming angkan, na nagpasalin-salin na sa ilang henerasyon, na para sa iba ay mahirap paniwalaan, ngunit may isip mo ano nga kaya talaga ang paraan ng pamumuhay ng mga panahon na iyon, at gaano talaga kahiwaga. Ang pamilya po talaga ng aking mga ninuno ay katutubo at galing sa kapuluan ng Mindanao, at nagmula sa lahi ng mga babaylan, na kung saan maging ang lahi ng mga aswang na kadwang ay pinaniniwala ang mga dati ring babaylan, na naligaw lamang ng landas, na mas pinili ang maling paraan ng pamumuhay sa pagnanasang mag-angkin ng mas mataas na kapangyarihan, na nabuo ang matinding galit sa kanilang mga puso dahil sa mapait na mga karanasan,
at kalupitang dinanas sa kamay ng mga dayuhang mananakop, na iyon ang nag-udyok sa kanila para kanila nang ipagpalit ang kanilang mga kaluluwa sa isang makapangyarihan ngunit masamang engkanto. Noong mga panahon na iyon, ang aming ninuno na ama ni Lolo Pedring ang siyang kilalang makapangyarihang babaylan sa kanilang lugar, na ito ang takbuhan at kilalang manggagamot ng mga tao sa kanilang nayon, na minana naman ni Lolo Pedring bilang panganay na anak ng kanilang pamilya, na nagbibinata na ng mga pagkakataon na iyon, na dahil sa kanyang kakayahan ay kanyang nakikita ang mga kaibigang engkanto ng kanyang ama, na madalas pa nga niyang nasasaksiyan ang isang malaking tao na bumibisita sa kanilang tahanan, na ang tawag ngayon ng marami ay kapre, ngunit noon ay tinatawag itong agta. Iyon ang buhay na kinalakhan ni Pedring. Ngunit bagaman nakasanayan na niya iyon, ay hindi niya nais na siya magpatuloy sa tungkulin ng kanyang ama, na kanyang pinapangarap na makapangibang lugar at doon mamuhay ng tahimik. Kabaliktaran naman nito ang kanyang kababata at pinsang si Muling, na interesado talaga ito na matutunan ang iba't ibang kakayahan, lalo na sa panggagamot. Kaya tuwing may pagkakataon ay nagpapaturo ito sa kanyang tiyuhin na ama ni Pedring. Isang araw habang naroon si Muling at nagpapaturo sa kanyang tiyuhin, ay mayroong bumisita sa bahay nila na isa ring babaylan, na hinihikayat nitong sumapit ang ama ni Pedring sa kanilang samahan. Ngunit mariing tumanggi ito at nanindigan na hindi aanib sa kanila kahit kailan. Dahil doon ay nagalit ang pinunong babaylan ng mga aswang nakadwang at nagbanta ito na kanyang pagsisisihan ang desisyon niyang iyon. Kaya dahil sa ginawa nitong pambabastos sa kanyang pamamahay, ay ipinagtabuyan niya ang mga ito at sinabing wag na wag nang babalik pa. Narinig lahat ni Pedring ang napag-usapan ng kanyang ama at ng pinunong babaylan ng mga kadwang. Kaya kanyang tinanong ang ama kung ano ang kanilang pinagtatalunan at bakit nauwi pa ito sa mga pagbabanta. Ngunit sa halip na sagutin siya nito, ay sinabihan silang maganda dahil baka lumusob ang mga ito sa susunod na gabi. Kaya tinuruan sila nito kung paano kontrahin at labanan ang mga kadwang. Nang sumunod na gabi ay biglang umalulong ang mga aso, kaya pumailan lang ang nakakakilabot na tunog na iyon sa liwanag ng bilog na buwan. Kaya pakubli silang sumilip mula sa bahay. Di nagtagal ay may namataan silang dalawang malalaking baboy na lumabas mula sa kakahuyan. Ngunit tila dumaan lamang ito at dumiretso. Kaya nasabi ni Pedring na mga baboy lang pala na naligaw. Agad namang nagsalita ang kanyang ama at sinabing hindi iyon karaniwang baboy. Iyon ay mga kadwang na may kakayahang maging kawangis ng mga hayop. Mabilis na kumilos ang kanilang ama. Kanilang sinundan ang dalawang baboy. Sinikap nilang maging tahimik at iniwasang lumika ng anumang ingay. Nang papasok na ang mga kadwang sa bahay ng kanilang pakay, sinabihan sila ng ama ni Pedring na hintayin ang kanyang hudyat. Sinabi nito na siya ang unang aatake sa isang baboy at pagtulungan naman nila ang isa pa. Matapos sabihin iyon ay bigla na itong naglaho sa kanilang paningin. Di nagtagal ay narinig na lamang nilang sumigaw ang baboy sa sakit nang tumama dito ang isang sibat ng ama ni Pedring, na ikinagulat naman ng isa pagkat di niya alam kung saan nanggaling iyon. Kaya agad namang sinalakay at pinagtulungan ng magpinsang Pedring at Muling ang isa pa na hindi talaga iyon nakahanda at kanila iyong
pinagtataga. Ilang sandali lang ay nag-anyong tao ang mga ito, isang babae at lalaki. Lumabas naman ang mag-asawa mula sa loob ng kanilang bahay. Nang asawa pala nito ay kasalukuyang nagdadalang tao na siyang sadya ng 2 kadwang. Mabilis nilang sinunog ang 2 aswang. Lingid naman sa kanilang kaalaman, iyon pala ay anak at manugang ng pinunong babaylan ng mga kadwang. Matinding galit ang naramdaman nito nang makarating sa kanya ang balita ukol sa sinapit ng kanyang anak at manugang, at isinumpa nitong pagbabayari ng mahal ang buong mag-anak nila Pedring. Nalalong tumindi pa ang galit na nararamdaman nito sa kanyang ama, bukod sa pagtanggi nito na umanib sa kanila. Nalaman naman iyon ng ama ni Pedring sa pamamagitan ng kanyang kaibigang Agta, kaya naghanda na sila upang lumikas, pagkat nalalaman nilang marami ang mga ito na may posibilidad pang lumapit ito sa iba pang lahi ng mga kadwang bukod sa kanilang mga kaanak, upang maisiguro lamang ang pagkalipol ng buong mag-anak ng ama ni Pedring. Maging ang pamilya nila muling ay naghanda na rin upang umalis. Ang plano nila ay tumawid ng dagat. Kailangan nilang makalayo, pagkat nalalaman nilang pag hindi nila gawin ang gayon ay siguradong mahanap pa rin sila ng mga ito. Wala silang sinayang na sandali. Malayo ang kanilang nilakbay. Nang sapitin nila ang pinakabayan ay magtatakip silim na. Agad silang dumiretso sa isa pa nilang kaanak na isa ring babaylan sa lugar nito. Nang sumapit sila roon ay agad nilang sinabi ang buong nangyari. Kaya inutusan nito ang kanyang mga kanayon na maghanda ng maliit na balsa upang masakyan sa malaking ilog ng mag-anak nila Muling at Pedring, upang makarating sila sa kabilang bayan, at doon ay maaari na silang makasakay ng barko upang tuluyan ng makalayo. Napakatahimik ng gabing iyon na tila may nagbabadyang isang malaking sakuna. Kinausap ng ama ni Pedring ang pinsan nito na ama ni Muling. Sinabi nito na mauna na sila at magpapaiwan na lamang siya, sapagkat naisip nito na maaaring mapahamak silang lahat kapag sumama pa siya sa kanila, sapagkat hindi sila titigilan ng mga ito. Ibinigay nito sa ama ni Muling ang isang tansong punyal na may mga nakaukit na orasyon na kanya daw itong ibigay sa anak niyang si Pedring. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga gumawa ng balsa, kaya nagmamadali na silang pumunta sa ilog kung nasaan ang kanilang sasakyan upang makatawid doon. Di nagtagal ay nagsimula ng umalulong ang mga aso. Ramdam iyon ng ama ni Pedring na nasa malapit na ang mga kadwang at marami ang mga ito, kaya kanya na silang pinagmadali. Nang malapit na sila sa ilog ay laking gulat nila nang kanilang makita at tumambad sa kanila ang napakaraming kadwang na naroon na at nag-aabang. Nagsalita ang babaylan na pinuno ng mga kadwang. Sarkastiko itong nagtanong kung saan sila pupunta at kung tatakas ba daw sila. Sinabihan sila ng ama ni Pedring na tumakas na at sumakay na sa balsa at siya na ang bahalang haharang sa mga kadwang. Ayaw sanang pumayag ni Pedring na iwan ang ama, ngunit nagalit ito at sinabing umalis na sila. Kaya agad na siyang hinila ng tiyuhin at pinsan niyang si Muling at mabilis na tumakbo papunta sa balsa. Habang papalayo ay naririnig nila ang mga sigaw ng ama ni Pedring habang nakikipaglaban sa mga kadwang, na noong huli ay napalitan iyon ng mga sigaw ng daing ng isang taong nasa ilalim ng matinding sakit, at tuluyan nang nauwi ang mga sigaw na iyon sa mga panaghoy. Kaya napaiyak si Pedring dahil sa sinapit ng kanyang ama
na kanyang naririnig ang mga paghihirap nito. Iniabot sa kanya ng Chewin ang tansong punyal na ipinabibigay ng kanyang ama. Nang di pa sila gaano nakakalayo sa pampang, ay lumabas mula sa gubat ang mga kadwang. Bit-bit ang wala ng buhay na katawan ng ama ni Pedring. At makailang ulit pa iyong sinugatan na may pagmamalaki pang ipinapakita sa kanila. Dahilan para di na mapigilan ni Pedring ang kanyang sarili, na agad itong lumundag mula sa balsa. Napipigilan sana ito nila muli, ngunit nabigla din sila at huli na pagkat nasa tubig na ito, na nagmamadaling bumalik sa pampang kung nasaan ang kanyang ama, na patuloy na nilalapastangan ang bangkay nito ng mga kadwang. Nang papalapit na si Pedring ay biglang binitawan ng pinunong babaylan ang kanyang ama at mabilis siyang sinugod nito at siya naman ang sinakal. Wala namang magawa pa sina Muling at ama nito kundi ang panoorin na lamang ang mga nangyayari. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga kadwang ay napapalibutan na pala silang lahat ng babaylan sa lugar at mga kasama nito, na nabigla sila nang sabay-sabay silang sugurin ng mga taga-nayon, na umuulan ng mga palaso at sipat habang may sumusugod mula sa iba't ibang direksyon, na nagkikintaban ang mga tabak at kris ng mga ito, na nagulat silang talaga pagkat di nila inaasahan iyon. Kaya naagaw ang atensyon ng pinunong babaylan nang makita niyang isa-isang nalalagas ang kanyang mga kasamahan. Sinamantala naman ni Pedring ang pagkakataon na iyon upang dahan-dahang hugutin ang tansong punyal, at ubod lakas niyang itinarak iyon sa puso ng pinunong babaylan ng mga kadwang, na biglang tumigil ang lahat nang makitang napaluhod na sa lupa ang pinuno ng mga aswang, na sa huling hininga nito ay sinabing hanggat nabubuhay ang kanilang lahi ay hindi sila titigil habang hindi nauubos ang angkan nila Pedring. Hinawakan ni Pedring ang punyal at kanya pa iyong iniikot, dahilan para tuluyan ng maputol ang hininga ng buhay nito. Dahil doon ay mabilis naman tumakas ang iba pang mga kadwang. Nang akmang hugutin na ni Pedring ang punyal na nakatarak sa dibdib ng pinuno ng mga kadwang, ay pinigilan ito ng babaylan at sinabing hayaan lamang ito roon at kanila na muna itong susunugin. Sinunog nila ang lahat ng bangkay na naroon, kasama ang bangkay ng ama ni Pedring. Matapos masunog at nang maabo na ang katawan ng pinuno ng mga kadwang, ay sa kanya kinuha ang kanyang punyal na alaala niya mula sa kanyang pinakamamahal na ama. Pagputok ng bukang liwayway ay nagtuloy na sila sa kanilang paglalakbay at lumula na sa balsa papunta sa kabilang bayan, upang doon sila ay sasakay ng barko upang marating ang Kabisayaan. Pilit na kinalimutan nila Lolo Pedring ang nangyari sa kanilang lugar at sinikap na mamuhay ng tahimik. Si Lolo Muling ay ipinagpatuloy ang kanyang nalalaman sa panggagamot, samantalang si Lolo Pedring naman ay naging isang karaniwang magsasaka. Nakalaunan nga ay doon na rin nakapangasawa kapwa at nagsimula ng sarili nilang mga pamilya, na makaraan nga ang ilang taon ay isinilang ang kanyang anak na si Nardo. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.